Sa PAM-ACTO po, medyo siyempre, nasa ano lang po yan, kung hindi pa napapanahon, panay naman po ang akyat ng diesel natin. Pero umaasa pa rin po kami sa hanin ng transport sector na sa Monday po, maisusumiti na po ng ating LTFRB at ating chairman, Attorney Vigor Mendoza, lahat po ng mga hinaing po namin sa DOTR. Doon po namin malalaman, hihintay po namin yan. Last year po, nakapag-usap din kami dyan about that kasi medyo tumaas po talaga. Bigla namang after a week, bumulusok naman, pababa naman yung ating diesel, yung ating petrolyo. Kaya medyo nawala na po yung issue na sa pagtaas. Ngayon po, kung hindi naman po kami mabibigyan ng pagtaas ng pamasahe, ang hinihiling ko na lang po sa ating gobyerno, mabigyan naman kami sana ng fuel subsidy or contracting service para makatulong naman po sa bawat cooperative at mga korporasyon namin. Malaki pong tulong po ito. Yes po, nag-gearing po kami pero ang ano doon hindi pa napapanahon. Kasi nga po, pag biglang taas, biglang baba naman po kapag humihirit po kami ng ating pamasahe. At maganda rin naman pag gano'n naman ang sitwasyon, Ma'am Marian, binababa naman po ng ating gobyerno pag kami naman po nakikiusap na halinawa, ibaba po ang ating diesel dahil walang humpay na pagtaas po ng ating diesel mga nakaraang taon. Nung pag-hearing naman namin after a week na sana mabigyan kami ng 1 peso kahit provisional fare increase, ang kaso naman biglang baba naman ang ating diesel. Kaya parang nawala po, natapos na po yun ulit dahil biglang baba. Ngayon po naman, panay naman ang akyat ng ating petrolyo sa pandaigdigan, lalo na po sa Pilipinas. At ito naman po talagang naghihirap po kami dito dahil yung ikot nga po namin lagay lang po ikot. Ganun lang po yung ginagawa namin Hindi kami makapag volume talaga ng lagay na kuwari 1,000 o kaya 1,500 yung pinupultang namin yung mga sasakyan. Padalawa-200 po bawat ikot namin, Ma'am Marian, yun po yung ginagawa namin para makapag-servisyo po kami sa ating mga mananakay. Yung provisional fare increase na piso, Ma'am Marian, malaking tulong po sa amin yan. At hindi pa man, kami po ay nagpapasalamat sa ating Presidente Marcos, sa ating DOTR, kay Giovanni Lopez, Secretary, na sana ganun din po sa ating undersecretary, sa mga namumuno sa DOTR, na sana makita po nila na talagang walang humpay po ang pagtaas ng ating mga diesel. At kami naman po talagang hirap na hirap din naman, Ma'am Marian. Pangalawa, ang ating bilihin sa ating mga palengke talagang ang tataas na po, kaya halos magtipid na lang po talaga yung ating mga operators, lalo na rin po yung ating mga drivers dahil dun sa boundary pa lang na binabayad nila araw-araw dun sa mga traditional natin dahil boundary pa yan, talagang napakahirap po, Ma'am Marian. Pangalawa, yung ating mga mananakay, mas gusto na po nila ng aircon naka-modernize na sasakyan. Yun po yung talagang gusto nila ng sasakyan. Kaya yung ating mga traditional jeep, parang at the end, medyo mahina po yung kita dahil nga dun sa mga modernized natin, mas maganda, mas malamig, kumbaga comfortable kang makasakay. At nagiging problema po namin dito yung mga kolorum na walang humpay na bumabiyahe rin. Siyempre, nawawalan po kami ng aming kinikita sa araw-araw. Pang-apat, yung nagiging problema pa rin namin, Ma'am Marian, yung mga electric vehicle na bumabiyahe sa mga national road, na sana po matugunan din po nila yung aming kahilingan, na sana doon na lang po sila bumiyahe sa mga barangay nila. Pwede naman po. Wag na lang doon sa national road dahil delikado rin po, Ma'am Marian, kung makaka-aksidente po sila, wala po itong insurance na kalakip or wala silang lisensya. Tama po naman yung sinasabi nila na irehistro na para magkaroon din po ng insurance just in case na madisgrasya po yung ating mga electric tricycle, yung vehicle na 3 gulong, yun po yun. At isa pa, kung hindi man kami mabibigyan, Ma'am Marian, yun po hinihiling ko na sana magkaroon po kami ng fuel subsidy
na hindi naman po kami pahihirapan kumuha ng aming mga fuel subsidy. Sana pagaangin na lang po nila yung aming pagkuha ng mga fuel subsidy na naka-land bank. Kasi kapag hindi po na-transfer po yung aming mga sasakyan, nakabili lang po. Pare, nabili ko po sa inyo yung sasakyan, ako po yung second operators, hindi po ako kasama doon sa magiging magkakaroon ng fuel subsidy dahil hindi pa po nakapangalan sa akin. At inaayos din naman nila po yan, nakaraan, nag-usap po kami na sana pag-aangin na din po nila, sabi ng ating Undersecretary Mon Reyes, na sabi aayusin daw nila yan. Hopefully na maayos po yan kapag lumabas na po yung ating mga fuel subsidy buong Pilipinas sa mga operators natin.